Alright, no, for today's video is sasakay tayo ng eroplano at nakakuha tayo ng window seat ulit. Hindi, pupunta tayo ng Talikod Island. Tapos yun na nga, bali December, no? So December, Talikod Island is kapit ho tayo for today's season ho siya para magliliwaliw at mag-i-explore, no, sa kabilang isla. And yun, bali sumakay tayo ng bangka lang naman kasi yung mga malalaking bangka ang sasakyan ho papuntang Talikod Island galing dito sa Santa Ana Wharf. So ngayon ako nagpe-prepare ho talaga, nakariti, no. So talagang hinanap ko yung pinaka-perfect na spot, pinaka-perfect na upuan para maipakita ko sa inyo, no, maipasilip yung hitsura ng Davao City. So yun na nga, no, bali dito tayo nagsimula sa Santa Ana Wharf, which is tanaw ho natin yung coastal area ng Arcastillo and Leon Garcia, tapos Santa Ana syempre. And of course today's video is skyline of Davao. So kumusta kaya ang skyline of Davao City 2024, no? December 2024. So di ko alam kung kailan ako nagpunta ng babalikan natin yan mamaya ang video natin nung tayo napuntang Talikod Island. So I think it's that's 2023, last year, no? Pumunta tayo ng Talikod Island at plinag ho natin yung skyline of Davao City kasi iba talaga yung makikita ho natin talaga sa aeroplano, iba rin yung makikita natin kapag nasa kabilang isla ng Samal. So iba rin ang makikita natin skyline of Davao City kapag nasa bangka ho tayo patawid papuntang Talikod Island. So ito yung makikita natin dito, mga gusali building. Unahin natin dito sa may Ashwila Cove. So sana magustuhan nyo to, ako kasi gusto ko to. So kung hindi magustuhan, wala nang gumagawa dyan. Basta ako gusto ko tong ginagawa ko ngayon. Excited ako na pumunta ng Talikod Island, hindi dahil para maligo ng dagat, kundi para makita ang skyline of Davao City. So nga pala, ang tawag pala sa akin, no, is parang skyline enthusiast. And cityscapes in the urban landscape. Kasi ang hilig-hilig ko mag-capture ng mga ganitong footages, ng ganitong mga pictures, ganitong images in the view. So ang tawag pala sa akin is skyline, city skyline enthusiast. So bawat lugar na mapupuntahan ko, bawat highly urbanized city sa Pilipinas, talagang tinitingnan ko yung kailang cityscapes, no, yung kailang urban landscapes. Tinitingnan ko yung kailang city skyline and urban development, kung gaano nga ba sila ka progressive, kung gaano nga ba kayaman ang kailang lugar, kailang syudad. So far, ang napuntahan ko palang na highly urbanized city sa Pilipinas na hindi gaanong maraming mga maraming high-rise buildings ay ang General Santos City and Iligan. Pero mayaman sila. Tsaka Butuan din pala. So yung tatlo na yan na mga city, sila highly urbanized city kasi nga mayaman, tapos maraming tao, no? More than 200,000 population. So that's Ashwila Cove. And ikot natin dito yung camera. Nakikita natin yan sino yan? Okay, si Dositani. So Dositani is located sa may Barangay Lanang, Kilometer 9 Lanang, Kilometer 9 or Kilometer 10, basta Lanang, Barrio Pampanga, mga ganyang area. So kung alam niyo yung papuntang Fortune Homes, Nova Plus, Nova Tierra, mga ganyang lugar, no, mga Santo Domingo, so dyan na area. And so that's Dositani. Mahal na din yan. I don't know kung anong star ratings ni Dositani. Yan, residence and hotel. So Dositani Hotel and Residences. So mahal din yan I don't know kung 5 star. Not sure though. Kaya dito na tayo, ikot na tayo at makikita natin si
Sino ba yan? Basta sa may Davao Park District. Yun LPDH. Tapos Davao Finance, Lanang. Okay, Lane Residences. Okay, so tapos na tayo dun sa may Lanang District ha. So grabe, napaka gara, no? Napakagara, ganda tignan ni Lanang District. Kasi talagang meron silang sariling may mga townships sila and mga hotels and mga condominiums. So yun na nga, meron silang townships sa may Pashuela Cove. That's 22 or 23 hectares na napakaganda ng kanilang mga facilities, no, and mga buildings. Tapos yun na nga ang township naman ni Lane Residences by SMDCI and Davao Park District naman by Mega World, 11 hectares. Tapos Dositani, di ba? So okay na, paalis na tayo dito sa may Coastal Road area, I mean Santa Ana Wharf Coastal Road, kung saan kita natin yung tulay, yung ating panghuli, no? Ilang tulay ba meron tayo dito sa Coastal Road? So isa-isahin ko kung okay lang. Talomo, Tubangkal, and Talomo, Tubangkal, ayun, isa lang, Talomo, Tubangkal, tapos Bukana Bridge, tapos saan pa ba? Sige na lang, never mind sa tulay na yan, basta. So isa yan sa dagdag iconic, magiging iconic yan one of these days. So dati ang Davao City ang mga icon lang talaga sa Davao City is yung Marco Polo Hotel. Marco Polo Hotel lang dati yung yung pinaka-icon ng Davao. Victoria Plaza icon na kapag sinabing Davao, yun yung agad-agad na maiisip ng mga tao, lalo na mga dayo. So Victoria Plaza, Victoria Plaza Mall, the first ever shopping mall sa Davao. Marco Polo Hotel, tapos Price Tower and Lanco. Pero ngayon nalalagdagan na siya, hindi lang ng mga high-rise buildings, maging ito dagdag sa ating urban landscape, itong ating coastal roads and bridges, na kapag ka nasa kabilang isla ka, tanaw na tayo, kitang kita mo yan. And ito siya, Misachera. Misachera, harap ng Gaisano Mall of Davao. Hindi siya harap ng Gaisano Mall of Davao, pero dahil sa sa aking situated ako or located ako sa area kung saan Gaisano Mall muna sana bago siya, kaso hindi naman ganun kataas si Gaisano Mall, kaya hindi siya kita. And of course, ito the tallest building sa buong Mindanao, 36th floor. That's Vivaldi Residences Euro Tower. Ito naman ang syempre, hindi talaga yan papatinag si Marco Polo Hotel. Magsusulputan man lahat ang napakataas at mga matatayog, mga skyscrapers sa kanyang location. Still, Marco Polo Hotel is Marco Polo Hotel, the first ever and one and only, I think. I don't know kung one and only, kung basta the first ever 5-star hotel. Maging dyan, sure ako dyan, first ever 5-star hotel sa Davao City, si Marco Polo Hotel. And not just in Davao, but in the whole Mindanao. O nga pala, Zamboanga City, hindi ko napansin na banggitan na highly urbanized city, napakayaman na syudad, pero walang masyadong high-rise buildings. Hindi ko muna masabi yun kung marami bang high-rise building o wala, kasi hindi pa ako napunta, pero isa na yan sa pupuntahan ho natin. So that's Marco Polo Hotel. Diba? Nice one. So Davao City skyline is ever changing. It's never the same again. Diba? So Marco Polo Hotel. Tapos ito naman ay si Lane Resident, Tuoto. Ano muna tayo, Ateneo de Davao University. Itong si Ateneo de Davao University, hindi man siya kasing taas nila Marco Polo Hotel, nila Piklin Tuoto.
nila Vivaldi Residences. Pero napaka-iconic din ito, no? Dagdag din talaga siya sa dagdag din talaga siya sa view ng ating urban landscape sa Davao City, kasi napakalaking gusali ho niyan. So matuturing na siyang medium rise building. So mataas na siya kahit paano, and at the same time malawak at malaki ang kanyang gusali, yung kanyang building. Hindi ko alam kung siguro mga more than hectares, siguro mga 2 hectares yung kanyang sakop at lawak ng kanyang lupain or land area. Okay, so Marco Polo Hotel, tapos si Piclinto Auto, Vivaldi Residences, Twin Tower or 2 towers, pero 3 towers yan, diba? Yung isa nasa likod hindi makikita. Tapos si Royal Mandaya Hotel. So Royal Mandaya Hotel represents Davao City pa rin siya, no? So meron tayong bang mga bakit siya representing Davao City? Kasi Royal Mandaya Hotel, Mandaya means tribe. Ang Mandaya is isa sa mga tribo sa Davao region. Located yan sa Davao Oriental, some part of Davao de Oro and Davao del Norte. So Mandaya tribe. So that's Royal Mandaya Hotel. Tapos meron namang isa na hotel, yung Apo View Hotel. So yung Apo View Hotel syempre from the word Apo, Mount Apo. Yan Mount Apo. Yeah, the majestic and very beautiful, the tallest mountain in the Philippines, Mount Apo. Anyway, going back, balikan natin si Royal Mandaya Hotel. So 3 hotel dito sa Davao City ang pinangalan talaga sa icon, no, ng Davao City. So that's Royal Mandaya Hotel. 4 pala, Royal Mandaya Hotel, Maguindanao Hotel, which is sarado na, no. So nakakalungkot lang at hindi na siya talaga nag-resume. Hindi nila ni-renovate ang Maguindanao Hotel, pero ganun pa man, naging parte siya ng history ng Davao City. Ulitin ko, the Royal Mandaya Hotel, yung kulay yellow na yan. Tapos yung Maguindanao Hotel, hindi na makita. The Apo View Hotel and Dorian Hotel. Dorian Hotel is under construction, under renovation. Hindi ko alam kung matatapos pa ba, kasi parang wala na akong nakitang update. I mean, wala akong nakikitang gumagawa as of this very moment. And yun lang. Ano ba yung nakikita natin dyan na kulay puti na mataas? I mean, pahaba yan. So yan po yung mga magkakatabing condominium, no, ng Centro Espacial, tama ba? Tapos Magallanes Residences. At syempre barko. Saan yan? Navio. So sayang, no, natabunan ng barko yung ibang view. Dahil andyan pa si barko, hindi natin ma-zoom in yung mga dapat nating makita. So na lang natin. Ito pala si Abriza. Yan nasa na yan? Yan si Abriza Mall. Tapos yung hindi natin nakita. Kaya ito pala si Abriza Tower 1 and 2 and 3, at di ko alam paano yung nasa likod ni Abriza, yung papuntang Obrero. Pero itong kulay blue na malapad na malaki, so considered as na rin daw siya, skyscraper, kasi siya, Ion Tower. So that's 27th floor, 28th floor. So considered na rin daw siya as skyscraper. Okay. So ito, sino naman to? Sino ba yan? Yung nasa gitna, in between ni never mind. Yun pa rin, okay. Pa rin, Avida Tower naman. Yan, Avida Tower. Tapos ito. Basta maraming nabago sa skyline ni Davao City. Dahil si Davao City is na siya, metropolitan city. So siya yung tawagan nating third tier of the Philippines. So first tier is the Manila, second tier is the Cebu, and the
third tier is the Davao. Kaya yun, tuloy-tuloy, no, dire-diretso ang progress ni Davao City. Unstoppable. I'm a Porsche with no brake. I'm invincible. I win every single day, diba? So ito naman ay, wait lang, anong gusali ko dito? Di ako sure, pero baka yan si ano, no, Paragon. Okay, Davao Paragon, sure na ako. That's Davao Paragon na hindi pa siya tapos, pero grabe yung ano, trabaho. Uy, nawala. Uy, where are you? Davao Paragon. Davao Paragon. So that's Davao Paragon na ano yan, no, parang lifestyle mall, boutique. Meron silang residential building and condominiums. I mean condominiums and hotel. Ganon, no? International renowned hotel by Cebu Landmaster. So mabilis, no, ang trabaho. Tama ba? Okay. O, si ano nga yan? Si Davao Paragon. Pero kung mali, walang magagawa. Pero sige, I bet si ano yan, si Davao Paragon. Dito namang isa, syempre di naman natin na pwedeng ano yan makalimutan. That's Phil Crescent Trail. Andyan yung maraming pinakamalaki na yata ano, no, call center. May pinakamaraming BPO employee ay itong si Optum. Diyan sila nag-oopisina sa Phil Crescent Trail and DXI, syempre. Diba, no? Napaka takaw pansin talaga ng mga gusali na yan. So far sila pala ngayon, no? At the moment na ipanganak na or soon to rise, no, ang Davao Global Township. So itong area na to dito ay madadagdagan na yan ng mga high-rise buildings, no? So aabangan. And ito si kay Consonhe Verdon Park. Alright, isa rin yan sa ano, ito na yata may pinakamalaking condominium sa Davao City. Verdon Park. Lapad yan. Lapad, laki at taas. Hanggang 26th floor, 27th floor. So, dyan na area na yan, siya pa lang muna nag-iisa. Tapos, ito naman ay si if I'm not mistaken, yan na yung under construction na si Hotel 101 by Double Dragon. Okay. And yun, ang tulay, no, under construction na tulay sa may Bukana River. So magiging ano yan, dagdag view na rin yan sa area kapag tatawid kayo ng Talikod Island. Okay, balikan natin to dito. Hindi na natin makikita si ano, no, si Lanang District kasi malayo na, nasa likuran natin na bahagi. So dito na lang tayo magsisimula kay Bahada, Kamaya Brisa. Ion Tower, si Inspiria hindi makikita, nasa likod ni Ion Tower, lawak, lapad kasi ni ano, Ion Tower. Okay, so Bahada District. Yun, no, ganda, no, Davao City, galing astig. The best. So iba rin talaga ang iba rin talaga ang charm and beauty ni Davao City. So kung Davao City, kung ang Cebu and Iloilo is masasabi natin ano, Philippine pride, kasi nga kapag ka mga foreigner, pag inisip kasi ang Pilipinas is jungle, kagubatan, mga basta mga primitive people ang nakatira. Pero yun pala, nung dumating sila sa Cebu, doon nila na-realize na progressive pala ang Pilipinas, kasi nga Cebu is yan nga, napaka-progressive na city, metropolitan, no? Ang ganda, maganda ang dagat, maganda rin ang mga cityscapes and urban landscape ho nila. Tapos Iloilo City naman, ano siya,
bago at lumang ano, the old, the city where old European meets new, I don't know, hindi kalabas Iloilo City, no. So talagang sa Pilipinas kasi puro basta makalat, mga basta ano, makalat, hindi organized na mga lugar ng mga syudad. Basta kay syudad mayaman, okay na, pero ang Iloilo City iba, talagang kahanga-hanga, may pagmamalaki din, no, ang Iloilo City. Gawa nung ano nga sila din, napakaganda ng lugar nila, ang ganda ng tanawin. Actually marami silang napapanalo ng mga award, UNESCO Heritage, no, gastronomy. Basta ang ganda, dami nilang panalo, dami nilang ano, mga award din, no, international awards itong Iloilo City. So tunay naman talagang kahanga-hanga ang Iloilo City. Pero yun na nga, Davao City din, no. So ano, sumabay tayo sa ano, sa Iloilo, sumabay ang Davao City sa Cebu, nakipagsabayan ang Davao City sa Manila. So okay na siguro tayo dito. Thank you for watching and I have to say bye bye. Mount Apo, syempre wag kalimutan. Kaso nga lang natatabunan siya ng may salakot, no. Hindi man tayo makikita masyado. Pero ito kasama pa rin ng Davao, ha, pero hindi na siya Davao City, that's Metro Davao. Yung dome, Iron Dome ng Israel, na kapag aatikihin, papaliparan ng mga missiles and rockets ang ano, ang tawag nito, ang Israel ng mga taga-Gaza. So dyan pa lang sasabog na. Hindi, ano yan, parang charcoal plant, power plant, I don't know, ha. Aboitiz may-ari niyan coal plant. So makikita yan sa may ano, Santa Cruz Davao del Sur, or should I say Santa Cruz Metro Davao, ganun. Okay na tayo dito. Thank you for watching. Palayo na tayo sa ano, sa Davao City. We're getting far and far away sa Davao City. So yun lang, no. At sana nagustuhan nyo itong video na to, kasi ako nagustuhan ko siya. Ako nag-i-enjoy. So isa to sa nagbibigay ng excitement sa akin kapag ako'y tatawid sa Calicod Island. Okay, and ingat. Happy holiday everybody. Sobrang ano, no, taas, lapad, lawak ni Davao City, hindi mo makuha kahit pati na video na to, ha. Hindi pa rin makuha in one, hindi mo maipasok talaga sa screen kahit paggamitan mo ng ano, ng ultra wide lens ng iyong camera. Kailangan mo pa rin talaga siyang iikot-ikot bago mo maipasok itong buong Davao City in one frame. So that's all I can see. Alright, and bye bye. Enjoy natin ang view ni Davao City habang hindi pa siya concrete jungle kagaya ng sa Manila.